Okay, alright. Update po tayo si Kimpo for today at ganap natin for today, guys. Ito na naman tayo, guys. Sa bago nating update, guys. Kitang-kita nyo naman po yung mga Moltor ni Paolo Avellino at saka si Kim Chuno. Kita naman natin kung gaano sila dinagsa ng mga tao at kitang-kita naman natin kung gaano sila kamahal ng mga fans. Dito natin makikita, guys, yung mga tinatawag na blessed sila dahil ang mga inaatupa po nila, guys, is hindi po yung basta-basta, kundi ang inaatupa po talaga nila is yung kanilang mga commitment, which is napakagarbo, napakasaya at magpasaya ng tao. Yan po yung mga terms and condition ng mga showbiz sa kanila na kung saan po ay binibigay talaga nila yung kanilang effort or yung kanilang kakayanan para magkaroon po ng sarili nilang tilkulhat. Hindi lang po yan para magkaroon po sila ng mga activities na kung saan ay mapapasaya nila yung kanilang mga fans. Biruin ninyo to, guys. May isang fans daw po na nagregalo kay Paolo Avellino ng damit, which is fans ata ito ng Kim C. At ang nakalagay dun na damit, guys, is it's a bad word. So, F-U-C-K, yan daw po yung nakalagay dun. F-U-C-K. Wow, we cannot pronounce it or we cannot say it in words. Kasi nga po, alam naman natin na baka delikado tayo dito, guys. Aside from that, guys, is syempre, hindi naman sukat akalain ni Paolo Avellino na yung damit niya is ganun po yung nakasulat dun. Siyempre, tinanggap niya as a professional way kasi professional naman sila. Tinanggap niya po. Yun nga lang po is pag-open daw nila Paolo Avellino at saka si Kim Chu dun sa regalo ay wow! Talagang kitang-kita mo doon yung reaction ni Paolo Avellino dun na na-shock. Kahit naman po sino masya-shock sa ganun na i-regalo ba naman sa iyo na hindi mo sukat akalain na madidismaya ka. With the sense na yung regalong yun, guys, is tinanggap nila Paolo Avellino sa kadahilanan na sabihin na lang din natin na napakabait nila. Napakabait din ng fans niya bakit nagregalo siya kay Paolo Avellino. Yun yung purpose dun eh. Pero yung words ng regalo is dihamak naman na napakabastos. Para sa akin, guys, is unprofessional yun eh. Magregalo ka, which is okay lang na magregalo ka. Wala naman masama kasi isa kang fans or isa ka sa mga idolo nila or who's haling ganon, maning intention. Pero wag naman magregalo na yung may bad words na nakadeclare dun sa regalo mo kasi marami naman dito na tao ang hindi na maihinggit sa'yo kundi magkakaroon ka pa ng maraming bashers. Kaya nga po daw yung regalo na yun, guys, is nagpapasalamat pa rin sila Kim Chu at saka si Paolo Avellino dahil niregaluhan sila ng gano'n. Pero hindi po sila nagpapasalamat sa words na nakalagay dun sa regalo na yun. Kundi ang nagpapasalamat lang sila dun sa regalo pero not in the words. Not in the message na nakalagay dun sa regalo. Kaya, sa mga kagaya po nila Paolo Avellino at saka si Kim Chu dyan na artista na matanggap ng mga regalo, hindi naman Halloween ngayon, guys, kundi Christmas season. Kaya yun po yung isipin natin. Christmas is giving and receiving. Christmas is loving for each other. Hindi yung you just giving a gift which has nonsense words. Yan na po yung sinasabi natin na masakit sa pakiramdam, guys. Kaya tayo po dito pag magre-regalo naman po tayo, advice lang po natin ay kahit na lang plain, na wag na lang po natin lagyan ng mga kung ano-ano etchechebretse dyan na salita kasi yan po ay nakakasira din sa kapwa nating tao. Sabihin na lang din natin na masarap sa pakiramdam niya na magregalo ng ganun na regalo. Pero sa mga iba kasi, guys, pag yung i-identify mo yung words is nakakasakit. Kaya yung may mga inggit dyan ba na sa mga successful na kagaya ng mga Tim Pao ay sa akin, guys, is we just say it in the words. Wag naman yung magganyan tayo na hindi naman kumbaga is kababuhan ta.
Hindi naman natin nakalain na ganun pala yung magiging reaction ng iba sa'yo or paano nila tanggapin yung regalo mo or kung ano kaya yung intention mo. Kasi guys, kung yung intention mo naman is nakakasama sa kapwa mo tao is huwag mo na nang ibigay. Kasi nga po, isipin natin ito guys, hindi naman habang buhay guys is nandyan yung mga tao sa iyo at saka hindi naman habang buhay guys ay palagi mo silang bitbitin at hindi naman habang buhay guys is sasaktan mo sila sa ganun na terms mo, diba? Nakakakuan naman yan, nakaka-offend kung sakaling ganun. Kaya tayo dito guys is bago po natin gawin ng mga bagay-bagay na alam naman natin na pag-isipan sana natin at mabuti. Yun yung hinihiling ko po dito guys, pag-isipan natin mabuti. Dahil pag ikaw ay nagkaroon ng pag-iisip na mabuti, yan din po ay babalik sa iya ng ilang beses. Kumuha ka ng isang beses na maganda sa kapwa mo. Ang balik sa iya is napakasobrang daming beses. Yan po yung palagi nating isipin guys na hindi lamang po tao or hindi lamang po bagay. Ayan palagi natin isipin is a good vibes, is a good everything for us, that is a more blessings to come. Kaya nga po guys sa atin dito guys, hindi naman sa pinagtatanggol content po, pero the sense kasi yung regalo is magandang pakinggan. Pero sana naman, yung ibibigay mo, wag ka nang maglagay naman kung ano-ano pang mga words. Or yung kasi yung words kasi, kahit even though, regalo nga yan kailangan mong tanggapin. Saka wag mong tanggihan. Pero wag ka nang maglagay ng mga nakakasakit na salita dun sa words na yun, dun sa mga regalo mo. Kasi, paano i-appreciate ng mga ibang tao yan kung ganun naman yung nakalagay dun sa regalo mo? At sense of there's something wrong with it. Kaya ito yung palagi po natin sasabihin sa mga kapwa natin na wag po tayong magregalo na may sakit sa pakiramdam. At wag po natin gawing katawa-tawa yung mga binibigay nating regalo. Kasi yung mga tao naman dyan tumatanggap guys is napaka-professional po sila, napakabayit nila at napaka-humble po. Wala namang ginagawa yung tao sa inyo, diba guys, kundi nagtapasaya lang naman sa atin. At kumbaga pa ibinibigay lang po nila yung ating mga kagustuhan or yung ating mga senses of whatever senses is that. Yung mga times natin dito guys is approachable sa lahat. Kumbaga ba is hindi naman nila hangad na sisiraan or kung ano man yan. Tayo naman ng mga fans guys, wala naman natin abusuhin yung mga bagay-bagay na hindi naman dapat kailangan pa na manira tayo. If you give love, just do it. Not if you give hurt, don't do it. Yun kasi yung mga terms natin dito guys. Kaya sa atin dito guys is palagi natin isipin na lahat ng mga problema ay may solusyon. Huwag po natin gumawa ng mga problema na hindi po natin kayang panindigan at hindi po natin kayang gawan ng mga solusyon dahil ito po ay nakasalalay din po sa kanila. At isipin natin dito guys na pag gumawa ka ng maganda, lahat po yan ay babalik at babalik din po sa iyo guys. Kaya don't make everybody sad to you. Just give love and give honor and appreciate everything. Huwag natin gawin yung pangaraw-araw natin na negatibo. Gawin natin yung pangaraw-araw natin na positibo. Kasi nga po, pag positibo ko ay lahat yan marami kang makakamtam sa buhay. Naiintindihan ko po kayo kung may galit kayo sa Kempawang. Di ko nang po maintindihan bakit pa kayo magregalo ng gano'n? Hindi naman basta-basta yan Tsaka isipin natin to guys ngayong panahon na to guys is marami mga taong nagre-regaluhan. Give love nga. Pero hindi ibig sabihin naman yan is give FUKC sa mga kapwa mong tao or sa mga ka-showbiz mo. Kasi nga po, lahat ng mga tao dito ay na-appreciate yung mga konting effort, konting love sa isa't isa. Sana naman po isang aral to sa isang fans na nagregalo sa Kim Pao na kung may galit ka, pag mo idaan sa social media, sabihin mo ng personal at tanungin mo sila ng personal or you can talk to them in a private place. You can ask them why. You can ask them what's the problem. You can ask them everything for them. Kasi nga po ang Kempao naman po guys is if you ask them, they can answer you very professional and don't worry.
Kasi lahat po ng mga yan guys is nakukuha sa magandang usapan at hindi lamang po yan guys. Sinisipin natin dito guys is yung karagdagang knowledge po natin kung paano po sila sumakses at kung gaano po, kung ano po yung mga strategy nila. Dapat yun po yung alamin natin dito guys kung ano po yung kanilang sekreto, kung bakit ang dami nilang fans. Yun yung napakagandang aral na gusto kong ipahiwatig sa mga fans na nagloloko or kung mga fans na naninira sa kanila dahil ang lahat naman ng mga bagay niyan guys is sa mundo wala namang permanente. Sa mundo wala namang talagang permanente dito. Isipin natin guys yung anong kahihinatnan yung ating gagawin or ginagawa sa kapwa nating tao. Ito ba ay nakakasama or nakakaganda? That is the reason why we are giving the opportunity for us mga fans na you can talk to the Kim Pao in a professional or in a private way. Sana naman isang lesson ito sa mga fans kung saan po ay binabati ko sa mga Kim Pao. Kahit sino pa man dyan na fans, kahit ako naman siguro kung sakali, ay syempre isipin natin mabuti na lahat na mga ito guys is walang permanente sa mundo. At lahat ng mga ito ay gawin na lang natin kung habang nandito tayo sa mundo, gawin natin maganda yung buhay natin, gawin natin mapakita tayo ng mga kagandahang asal at saka mapakita po tayo ng mga kagandahang characters. Dahil yan po ay sabihin sa atin na napakabait po natin. At even though hindi sabihin na napakabait natin, ayan po ay nakukuha natin sa mga blessings na kung saan biyaya din na binibigay ng ating Panginoon sa atin. Nasipin po natin na nandyan na pong Panginoon sa atin at tumagabay sa atin sa lahat ng bagay. Hindi po yung isipin natin na maraming taong nang babatikos at gumagawa ng paraan para sisirain tayo. Guys, ito po yung aking opinion dito guys is be humble and be humble and give love, not give hurt sa mga tao dito. Kasi nga po, nakakasikip na rin po kasi yan. Advice ko lang po to sa mga fans natin dyan na alam naman natin na sobrang inggit sa kanila. Sana naman po, isa ito sa mga learn from your mistake and give love to others. Yan lamang po ang ating update for today dahil ito po ay nakaka-trigger kasi sa kabaitan ng mga ibang tao. At isipin natin na lahat ng mga kabaitan kasi ay may mga regalo or may mga blessings na binibigay ng ating Panginoon. Hindi man lang sa ngayon, bukas at darating din po yan. At hanggang dito na lang po ang ating update. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat.